with Aroy, Tourism Edition. Now for our special guest. She is the supervisor for Mandalis Restaurant. And let's give it up for Miss Maricel Imagay. Good morning. Gusto ko po. Okay naman. Fast off agad, fast. Ready ka na kasi. Ready na ako dyan. Yeah. Yan ang gusto ko. Ano na? First question. What was your first job? My first job I was cashier in general merchandise way back waiting lang sa Montalban Rizal. Located in Montalban Rizal. Sa Montalban. Okay, so bakit mo pinili yung trabaho niya? Why did you choose this kind of job? Yung previous ko, hiring sila that time and I did the job. So, nag-apply ako dun sa Suave General Merchandise. Sasabihin ko na yung pangalan. Then interview, na-accept naman ako. Yun. So, Ma'am Sel, how long have you been working in the restaurant industry? Okay, I have been working. I started 2014 until now. Overall, it's been 10 years. 10 years. Nagugulat na ako. Alam mo ba, nagugulat na lang ako sa mga customer. Uy ate, ang tagal mo na pala rito. Hala. Eh, naisip ko, nagbibilang ako minsan. Oo nga, alam mo, kung taon na pala ako doon na nagtatrabaho. Minsan natatawa din ako na, gano'n na pala katagal ako nagtatrabaho sa Mandalis. Pero 10 years, like after 10 years, what are the skills na parang napulot mo from your work? Oh, it's a great question. Una kasi service crew lang ako. So, I interact with some customers. Tapos ang skills na natutunan ko dyan talaga yung natutong makihalubilo o makipag-usap ng mas maayos sa mga Interacting with people. Yes. And so, tinagal-tagal ko, alam mo ba yung nanonood lang ako minsan sa mga doon. And then, kung ng mga niluluto namin sa restaurant, yung mga, parang lahat na nga ng sa menu namin, alam mo kung paano gawin, alam mo kung lutuin. So, Nakikiganon ka na din yes. sa ano, hindi Ngayon kasi, nasa kusina ako, ano ko sa kusina namin. So, ako yung minsan nagluluto doon parang laging substitute, kung sino yung wala sa mga, yung absent sa amin. Nakikita mo ko minsan, nagsiserve pa rin ako sa customer. Bakit naging all-arounder ka na? Parang gano'n. Ano ba position ko talaga dito? Minsan natatawa lang ako ng, pero syempre trabaho yan. Ginagawa ko tsaka, alam mo ba yung, masaya kasi ito eh. Napamahal sa akin yung trabaho ko, kaya siguro tumagal din ako doon ng 10 taon, kasi mababait naman ang mga amo ko. Tapos, marami akong natutunan. Tapos alam mo yung sa'yo nakakapagbigay sa'yo na yung mga iba namin mga customer, hindi lang yung parang nagsiserve lang sa'yo yung tao yan. Kaibigan nila ako ituring. Hanap-hanap. Ay, naku, mas matatawa ako. Sinabisan ko, tapos kung saan nilalagos ako doon. Ako kung gusto mong mag-serve sa kanila. Tapos, para sa akin, ano yun eh, natutuwa ako. Sabi ko, na-recognize pala yung ginagawa ko. Masaya pala yung gano'n. Ano yung naaalala ka nila. Tapos minsan pupuntahan ka nila sa restaurant, sasabihin sa'yo, uy, ikaw pinuntahan namin dito ah. Ginaganon ako. Tapos, alam mo, kasi talaga ng masaya akong nagtatrabaho doon. Masaya akong nakikita yung mga bumabalik-balik yung customers namin. Speaking of, you enjoyed the most doon. Yes, I enjoyed the most. Moment na yung dati, yung unang batch namin kasi sa trabaho, alam mo, hindi maiwasan na katrabaho mo, makakaaway mo. Pero, pagtapos ng trabaho namin, magkakaibigan pa rin kami. Masaya kami ng mga kasama ko. Minsan, nagkakayahan lumabas pagtapos ng duty namin na kakain kami sa labas ng mga katrabaho ko. Masaya, nabibis ko nga yung ganung moment ng mga naging katrabaho. Kaso iba kasi, syempre, sa tagal, iba nagre-resign na, yung iba nawawala. So, alam mo, yung batch ko, ako na lang ang naiwan. So, yun. Kaya,
na, natutuwa ako na na-recognize ako ng amo ko, binigyan niya ako ng power to supervise the store. So, taba ng puso na pinagkakatiwalaan ka at nagtitiwala sa iyo yung amo mo. So, Ma'am Sel, where do you see yourself 5 years from now? Okay. I have my own restaurant. I am an entrepreneur. And ito yung mga, I have a house and lot na yung dream ko talaga para sa pamilya ko. Tsaka sama ko na yung kotse. Manifesting ka. Manifesting na yun. Lagi kong pinagdadasal kay Lord na tulungan niya ako para matupad ko yung mga pangarap ko na hindi lang naman para sa akin, kundi para sa pamilya ko. At makatulong din ako sa iba. Singit lang dun sa speaking of restaurant. Anong type of restaurant ba yung gusto mong gawing business? Iba eh. Marami kasi, pero kung ngayon parang casual. Mas okay kasi ang casual ngayon. Tapos family lang. Oo, yun. So, next question to me is, how does your job in the hospitality industry impact your life? It's a great question, Arian. Alam mo, nakatulong ng malaki sa akin itong trabaho to. Kasi yung 2014, nanganak ako sa anak ko. Siyempre, baby pa siya noon, tapos nangangailangan ako ng trabaho. Yung kaibigan ko, kwento ko na ng maikse, yung kaibigan ko, may nag-apply daw sa kanila, so nag-apply ako, natanggap ako agad. Then, until now, nandun pa rin ako sa trabaho yun, 10 taon na ako, nakakapag-provide ako sa pamilya ko, and I can provide for myself na nakapag-aral ako ngayon. Nag-aral ako dahil, alam mo yun, gusto ko pang mas lumawak yung pag-iisip. No, not pag-iisip, yung kaalaman mo sa lahat ng bagay, lalo sa linya na yun, kasi alam ko para din ako eh. Kasi may isip ng isang tao yan na kung ano yung gusto niya sa sarili niya, kung ano yung gusto niyang maging siya sa takdang panahon. So, I see myself na, yun nga, sabi ko sa'yo nung muna, Toy, na meron lang akong sarili kong restaurant, na isang entrepreneur. Alam mo pa, kasi ang sarap mangarap, tapos yung pangarap mo na yun, parang, unti-unti kong natutupad, or unti-unti kong bawat takbang ko, may magandang nangyayari sa buhay ko. Alam mo yung gano'n. Speaking of dreams, speaking of pagkuha ng kaalaman, di ba? Ano yung advice na mabibigay mo sa mga taong gusto din mag-pursue ng hotel and restaurant industry? Naku, Toy, napakagandang tanong yan. Alam mo ko yung mga ganitong linya ng trabaho, it's quite difficult, quite harder to interact with some customers. Alam mo yung mga ganon? Minsan, iba-ibang timpla, iba-iba ugali kasi ng mga customers eh. Pero you need na may provide yung mga kailangan nila. So, ang advice ko is, ito kasi ginagamit ko na ito ngayon eh. Natutunan ko na, alam mo, tinagal ko lang na na nagtatrabaho sa ganon, natutunan mo yung mga maraming bagay. So, patience and perseverance talaga. Ayan yung lagi kong tinatatak sa isip ko. Pag nakakaramdam ako ng pagod, alam mo, minsan kailangan ko magtsaga, kailangan ko ng pasyensya, laging ganon. At yun din ang mga pinagdadasal ko lagi kay God na tulungan niya ako sa mga ganong bagay. Hindi lang sa trabaho ko, syempre personal. And syempre kapag nagtatrabaho ko sa ganitong linya to, you have to work under pressure. Andiyan yung mga pressure, napakaraming pressure na tayo. Daming tao, ang daming customer, iba-iba yan eh. Yes, iba, napakalimamig yan to eh. Sa weekend. Oh, yes, weekend. Lalo na pag yung mga, sa amin kasi Friday sa akin din, napakaraming tao. Pero ito naman ang masasabi ko, kapag nakuha mo yung gusto ng mga customer, parang yun nga sinabi ko sa ito na parang kaibigan mo na lang, yun ikaw yung nahanap namin, yung sabi lang nakuha mo yung Pilipinang customer. Hindi na siya trabaho. Yes, Parang, exactly, Toy. Exactly, Toy. You will keep coming back, tapos ikaw minsan nangahanapin na nasabi mo kasi na ang saya ng pakiramdam na ikaw yung hinahanap ng customer. So, advice ko, just enjoy yung trabaho nyo, kung yun ba talaga ang gusto nyo. Kasi mararamdaman mo yan, Toy, na ito po talaga yung gusto mong trabaho. Mararamdaman ng mga tao yan eh. Kaya nga iba, may trabaho, tapos nawawala, nagpapalit. O, ako, masaya ako na tumagal ako sa 10 taon na pala ako. Ibig sabihin,
masaya ako na nagagawa ko yung mga pwede kong ibigay sa mga customers. Tsaka, yun din, isa na rin yung toy. Gusto ko lang i-credit to sa, syempre mabait yung amo ko, toy. Sobrang grateful ako na nakatagpo ako, nakahanap ako ng mabait na employer. Kasi kung di naman sila mabait, I think di ako tatagalan sa puntal sa kanila, toy. Yun lang naman ako doon. Yun. Thank you, Thank you Ma'am so much. Maricel. Thank you, It's an honor to be Ayan, thank you so much. Thank you, thank you. Thank you, guys. Thank you. At sana may natutunan kayo na inspire dito sa Fast Talk with Aloy!